dito sa Pilipinas. Kaya buti na lang may mga charity vlogger, no? Na yung iba minamasama pa. Pero ang layo nilang naman natin makatulong. Siyempre sa pamamagitan ng pag-vlog natin, hindi naman tayo mga politiko, politician para makapaghatid ng mga tulong na hindi na kailangan ng pag-vlog. Pero ito po yung first time na ako'y magre-reaction sa content ni Kalinga Prab. Naging curious lang ako dahil dun sa title ng content niya na to na may papalit na sa umalis. And we all know kung sino yung latest na umalis, diba? Kaya pinanood ko siya and is, part ng title is ang babaeng pangalan palangti na hawig ni Jackie. I'm not sure if the Jackie is mentioning here is yung kanyang asawa. I'm not too sure, no? Parang kasi yun yung narinig kong pangalan ng asawa niya. So, correct me if I'm wrong. So, actually, yun yung mga reason kung bakit ko nasilip tong content na. Pero nung nakita ako, grabe. No? Malimit kasi malimit ko nakikita ng mga tinutulungan, ng mga vlogger na sinusuportahan ko like Daddy Frankie, Tekram, at saka ni Tony Alde, talagang mga matatanda. Yung mga may edad, lolo at lola talaga. Mga elderlies. No? And yung mga may mental disabilities. So, yun yung mga malimit kong napapanood. Dito kay Kalinga Prab, iba. No? Well, because maybe his content na mga estudyante, no? Yung mga medyo bata talaga, no? Na mga babae yung kanyang tinutulungan. And this is one of those. And grabe yung sitwasyon nung batang ito at ng pamilya. So, bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, allow me to play portion ng video na to na kung saan sinama nga si Tayo ni Kalinga Prab sa lugar nitong batang tutulungan niya. And grabe po yung sitwasyon nila. Na totoo yung sinabi ni Kalinga Prab. Ito po talaga yung isa sa mga dapat tulungan. No? So, allow me to play the video. dito sa karapat-dapat matulungan. Sa totoo lang, mas malala pa yung bahay nila kina Joby, kina Marian. Sa totoo lang po, Pero syempre, di naman po ganun is unahin na natin siya. May nakalinya pa rin. Pero bahay po ni Jessalyn, deserve din pong matulungan. Matagal na ba ito, Jessalyn, bahay niyo? Matagal na rin to? Sino mo naman Sino gumawa na ng mga tapal-tapal na yan? Si mama mo na? Grabe, no? Yung bahay nila, yung pinto, nakita yung pinto. Tapos, ang mga trapal na ginagamit, yung mga lonang pinaglumaan lang yan. Baka nga yan pa may mga poster ng mga politiko. No? Tapos, yan, tinapal lang ng maayos ng nanay niya. Nakita niyo naman yung mga gamit, kalat na kalat. No? Ito po yung mga sitwasyon na nakikita ko. Ako, doon sa mga elderlies na tinutulungan ng ibang vloggers. This is my first time na makapanood po ng ganitong klaseng blinag, ni Kalinga Prab. Yung sitwasyon ng buhay ng batang ito. Okay? But despite, sa ganyang sitwasyon niya, it shows na medyo masipag sa pag-aaral dahil yung mga medal niya. Kaya lang, kita niyo naman yung itsura ng bahay, puro tapal-tapal na lang. And I think the father passed away already. Napatay na yung tatay nito kasi medyo napanood ko na yung video nito and nabanggit dito na nag-pass away na yung tatay niya. And
Ngayon, this is I think the second time na binalikan ni Kalinga Prab. Well, because of the issue na, alam niyo na, kahit pa paano, nagpa-apekto sa kanya, sa kanila, sa buong Kalinga. So I think this is the second time. And nakita niyo naman, no, yung sitwasyon ng bahay, grabe. Okay? Grabe. So, kumusta siya kasama mo na ngayon? Kapit ko po. Nagiging pa lang. Wala po kasi si ma'am. Grabe. Tingnan niyo po dito, mga kalinga. Ha? Di ba kwarto pa yan? Crush po ito ni Papa dati siya nitira. Oh. Grabe. Grabe talaga. Ang mga buhay natin dito sa Pilipinas. Kaya buti na lang may mga charity vlogger, no? Na yung iba, minamasama pa. Pero ang layo nilang naman natin makatulong. Siyempre, sa magitan ng pag-vlog natin, hindi naman tayo mga politician para makapaghatid ng mga tulong na hindi na kailangan ng pag-vlog. Pero every time na mag-vlog tayo, papala naman tayo sa kanila na ito yung mga-upload sa YouTube dito. So, Okay? Yung mga sinabi ni Kalinga Prab na yan yung totoo. Yan po yung reality. No, katulad po ng mga sinasabi ko sa vlog ko rin kay Daddy Frankie. No? This is the way nila tumulong. Yung i-vlog at ipresenta sa mga viewers. No? Yun po. Kaya nga humahanga ako kay Kalinga Prab. No? Aminado siya sa reason niya ng pag-vlog niya. Oo, kumikita yan. Totoo yun. No? Wala po tayong question doon. Pero tignan nyo naman po, yung tulong din na binibigay nila. Katulad nito, itong ginagawa ni Kalinga Prab. Diba? Ito yung sinasabi ko kung paano niya i-present sa viewers yung sitwasyon, no, nung beneficiaries niya. Like itong batang to. Nakita niyo yung sitwasyon ng bahay. Imposibleng hindi yan nakikita ng mga dapat tumulong sa kanila. Oo, marami. Marami talagang may ganyang sitwasyon din. Hindi lang siya. No? Marami. Pero anong ginagawa? 'Di ba? Puro patsi-patsing tulong. 'Di ba? Tapal-tapal na tulong. Tulong na pantawid lang. Pero yung permanenteng solusyon, meron po pa. So saan nila nakukuha yun? Sa mga katulad nila Kalinga Prab. No? Doon yun. Sila yung nagbibigay nun. At paano na nila nagagawa yun? Through vlogging. With the consent, no, ng mga ganitong bata. Okay, sasabihin nila, minor de edad yan, dapat may kasamang magulang yan. No? Yun yung sasabihin nila dyan. Pero, hindi naman po yan na ipipresenta ng ganyan kung wala pong basbas ng magulang. Oo, dito sa video na to, maaaring hindi nakita. Pero, hindi naman po iba-vlog basta-basta ni Kalinga Prab yan nang walang consent, no, nung mga magulang or ng guardian. O, nabanggit na ni Kalinga Prab, hindi sila politiko. Hindi siya politiko, no, para makatulong. So, sa anong paraan sila tumutulong? By vlogging them. By sharing the situation of these beneficiaries to the viewers na merong mga kakayanan na mag-share ng mga blessings nila sa mga katulad nitong mga batang to na nag-struggle sa pag-aaral, hoping na kapag sila makapagtapos, di ba, maiiba yung takbo ng buhay nila. At binibigyan sila ng tsansa ni Kalinga. Pinag-aaral sila. Ayan. Inuulit-ulit ni Kalinga Prab dito sa content na to. No? Hindi siya directly nananawagan, pero yun po, no, yung gusto niyang sabihin sa kung sino man ang makakapanood. Na sana may tumulong sa sitwasyon nila na mapaayos yung bahay. Ha? And tinanong na, marami pang mga tinanong dito si Kalinga Prab. Real talk din po si Kalinga. Hindi niya ikinakaila yung pamamaraan niya ng pagtulong.
at alam niya na yan, tulong na yan, ay hindi yan utang na loob nitong mga taong tinutulungan. Oo, dahil sa kanya, kaya sila nakilala. Totoo yun. Malaki pa rin yung part ni Kalinga Prab. Totoo yun. No? Para makilala siya or kung sino man sa mga K-Angels. No? Malaki yung role ni Kalinga Prab. Totoo. Pero, no? Hindi niya naman hindi siya magkakaroon ng ganitong content kung hindi pumayag yang batang yan at yung mga magulang. Diba? So, oo, alam natin na sikat na si Kalinga Prab. Anyone na ibablog niya, may possibility na makilala. Yes. Pero wag po nating aalisin yung mismong binablog niya. Ano yung sitwasyon ng buhay niya? Paano siya tumanaw sa buhay? Ano yung perspective niya sa buhay niya? No? So, minsan yung mga ibang sponsor sa ganun tumitingin eh. No? Nakikitaan nila ng may sincerity yung batang ito na alam niya yung direksyon ng buhay niya, kaya niyang tiisin yung mga bagay para sa kinabukasan niya. Kaya ako nasasabi yan kasi isa sa mga content no ni Tekram, no, meron siyang gustong tulungan na bata, pero nakikita namin or ng supporters ng Tekram na hindi niya deserve tulungan, no, although si Tekram is trying his best, no, para mapagbago yung bata, but it seems para sa akin at sa ibang viewers parang useless. So same thing, no, kaya ako nasasabi yan. So kahit na may ganong pananaw si Tekram sa bata na gusto niyang tulungan, pero hindi nakakakitaan ng mga viewers ng ganong positive, no, yung bata, hindi yan tutulungan. So same thing, no, dito sa mga tinutulungan ni Kalinga Prab. Kahit na si Kalinga Prab na yan, pero hindi feel ng mga sponsor o ng viewers, no, yung sincerity ng bata, hindi po yan nakikilala o hindi po yan totoo, no? So ganun po yun. So I hope, no, matulungan talaga itong si Jesselyn ba? I don't know, I forgot the name, no, sa sitwasyon niya sa buhay. And panoorin niyo po yung buong video dyan sa content ni Kalinga Prab na yan, no, yung latest niyang content, para po makita nyo. Grabe, may shots po kasi dyan na nakita yung parang pinakabubong ng bahay, no? Hindi ko mahanap yung isang banda niya. Pinakita yun eh. Yung pinakabubong ng bahay. Let me try. I'm trying to look, no? Kasi napakita yung labas niyan eh. O yan po, oh. Yan yung klase ng bubong ng bahay nila. Lona na lang yan. Ngayon, medyo okay pa yan dahil hindi pa maulan. May pangarating na yung tag-ulan. Diba? So, mayroon pong ano yan eh, shots talaga na makikita yung buong bubong. No? So, ganun po talaga yung sitwasyon. No, grabe. Kaya, kumbaga, yung matulungan siya ng mga tao na may mabuting kalooban, malaking bagay po yun. No? So, yan lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Nakita nyo naman po yung sitwasyon, yung buhay nitong si Jesselyn. Jesselyn ata yung pangalan niya. And this is my first time, no, to experience or makita yung ganitong sitwasyon ng mga tinutulungan ni Kalinga. And for me, these people need help also. Hindi lang yung mga medyo napabayaang mga matatanda. Kung paano po natin pinahalagahan yung mga senior citizen na tinutulungan ng mga vloggers, same thing din po sa mga katulad nitong si Jesselyn at ng iba pang K-Angels na tinutulungan ni Kalinga. And hindi po yan pananamantala sa kanilang kahirapan. Katulad po ng sinabi ni Kalinga Prab, paraan po nila ito ng pagtulong. At katulad din po na sinasabi ko, kung maghihintay tayo ng mga milyonaryo o bilyonaryo para tumulong dahil
hindi sila naghahanap ng kapalit, naku po, baka yung mga senior na tinutulungan ng ibang charity vlogger katulad nila Daddy Frankie, nila Tekram, baka po mawawala na sa mundong ito. Ganun pa rin po yung buhay. At yung mga batang tinutulungan naman ni Kalinga Prab, di ba? Mas maagang at early age, di ba? Medyo may stop na yung paghihirap na nadadanasin pa nila habang sila ay lumalaki. Kung may Kalinga Prab na tutulong na sa kanila. So hindi para sa akin po, kung exploitation man na nangyayari, yung ginagawang pagpapakita sa mga itsura nila, sa mga mukha nila, sa kahirapan nila, tingnan po natin yung sitwasyon, no, ng ating bansa at ng mga ahensya na dapat tumulong sa. Okay, so yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.